Hello guys, good morning. Kumusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Araw ng linggo ngayon at mag-attend ako ng misa sa simbahan. At ang oras na nga is 9 o'clock. Eksakto 9 o'clock. Tapos ang start ng misa is 9:30. And kasalukuyan ako nagkakape ngayon. Malamig ang panahon kaya yan, nagsuot ako ng jumper or ng jacket. Kung tawagin sa Pilipinas. Ayan, makulimlim yung panahon sa labas. And mukhang ulan yata. Ngayon pa naman ako nagsalang ng labada. Hindi ko lang alam kung matutuyo siya ngayon. Pero kung hindi, baka dalhin ko na lang sa laundry shop para doon ko siya i-dryer. Kasi yung dryer nitong washing machine hindi masyadong nakakatuyo. Kaya siguro dadalhin ko na lang doon kung sakaling hindi makatuyo ngayon. And i-start ko yung washing machine mamaya na pagbalik ko kasi matagal yung misa, 1 oras. So mahirap nang iwanan yung washing machine na gumagana tapos walang tao. Ang bilis din talaga ng panahon, matatapos na naman ng June. Then July na July na next week. Tapos August. So 2 months na lang pala. September na naman, bare month. Malapit na naman magpasko. Yun nga lang, di tayo makakauwi ng Pilipinas kasi walang budget. So last year nakauwi ako December, doon ako nagpasko, tapos bagong taon, and bumalik ako after nung death anniversary ni Airpat. So matagal-tagal yung unang bakasyon ko sa Pilipinas, 6 weeks. Kasi inipon ko talaga yung mga leave ko, hindi ko ginamit. And yun nga, 6 weeks yung naging bakasyon ko. And meron pang natira pagbalik ko doon sa leave ko. So ngayon mga nasa ano pa yung leave ko ngayon. Nasa ano na pala, nasa 15 days. Pero hindi muna ako uuwi para magbakasyon sa Pilipinas kasi yun nga, walang budget. Tsaka yung 15 days kasi na yun is equivalent lang siya ng 3 weeks. So bitin kapag magbabakasyon ka. Maganda sana kung same nung nakaraan, 6 weeks yung naging bakasyon ko. And talaga namang sulit kahit pa paano. So ayan, malapit na ako sa simbahan. Ito nga pala yung part na nalubog sa baha nung nakaraan. Hindi naman totally lubog, kumbaga ano lang, siguro mga lagpas bewang yung tubig dito sa part na to, yung dinadaanan ko na to. Kasi nga ano siya, palalim yung lupa rito, malalim. And yan, nandito na tayo sa simbahan. An hour later. So ayan, sumaglit ako dito sa Coles at namili ko ng konting gamit sa bahay. After ng misa, dumiretso ako dito.
So ayan, natagalan tayo sa simbahan kanina kasi napakwento tayo dun sa mga kababayan. And nagkita nga rin kami din ni parang Edward, yung kasama ko dati sa trabaho. At yun, ang oras na ngayon is alas 12 na pala. Natapos yung misa ng 10:30. Eh yun, di nga nakaalis ka agad kasi napakwento pa. Tapos yan, dumiretso ako sa Coles. Bumili lang ako ng tubig, gatas, tsaka itlog. Tapos kumuha rin ako ng buko juice. At ngayon pauwi na ako ng bahay kasi ang daming kailangan pang ayusin sa bahay, asikasuhin, lalo paglilinis. Kasi kailangan malinis yung bahay. Kasi yan, mukhang makakalipat na nga yata ako, makakalis na ako ng bahay. So kailangan malinis bago umalis. Kung ano yung itsura niya nung nadatnan, o hindi naman totally kung ano yung itsura niya dati. Kasi siyempre may mga ibang gamit din doon na talagang nagbago na rin yung itsura dahil sa tagal na rin simula nung tumira kami doon. Pero yun nga, hanggat maaari malinis, gano'n siya kalinis nung paglipat namin doon, gano'n din dapat kalinis bago ako umalis. Ang hirap lang kasi nung lumipat kami dyan, dalawa kami, pero ngayon alis ako lang mag-isa kasi nauna na umalis yung kasama ko dati. At yung mga gamit naiwan lahat doon, at ako na yung may responsibility, lalo ngayon na palis na nga rin ako, nagpaplano na akong umalis. Ang hirap. Kaya sabi ko nga, maigi pa pala na yung pag-i-stayan mo pag nandito ka sa Australia, kung wala ka pa naman pamilya na kukuhanin at wala ka pang planong kuhanin yung pamilya mo. Mas better kung mas mahanap mo is yung kwarto lang, kahit na share ng kusina, sala, okay lang yun. At least wala kang masyadong responsibility kapag yun, kagaya nito na kailangan mong lumipat. Wala kang masyadong intindihin na kailangan dispose, ano ba yung mga kailangan mong dalhin at hindi kailangan dalhin na kailangan mong i-dispose. Ang mahirap lang naman is yung mga gamit na bulky, kagaya niya sofa, ref, washing machine, tapos yung mga higaan. Kasi lumipat kami dito, lahat yun pinrovide namin. Kasi dito pag lumipat ka sa isang bahay, wala parang bihira yata yung meron ng sariling gamit sa bahay. So lahat yun provide namin. And since lumipat nga kami, nadala-dala lahat ng gamit na yun, kailangan din pag alis lahat kailangan dalhin mo. Ang hirap lang kasi hindi, yung ibang gamit talaga hindi ko alam kung saan dadalhin. Although yung sofa, yung TV, nang inaya ko doon sa TV. Pero yun, may nakausap na rin ako na gustong kuhanin yung sofa. Tapos yun nga, yung TV bibigay ko na lang din. Ang problema ko na lang is yung mga higaan, bed frame, yung kutsyon, refrigerator, yung washing machine. Meron din may gustong kumuha. Tapos yung wardrobe ko, meron din gustong kumuha, yung drawer type na wardrobe. Hindi ko alam kung wardrobe din ba yung term doon. Yung drawer type siya, hindi yung type tipong pwede kang maghanger ng mga damit. Drawer type lang siya. And nandito na ako sa bahay. Yan, buksan ko yung gate.
Daming mga lorikit dyan sa kabilang bahay guys. Dyan tumatambay madalas. Di ko alam kung pinapakain yata nung kapitbahay, kaya madalas sila dyan. Yung mga naririnig yung ibon na yan, lorikit. Isang uri ng parrot. So ayan, may nag-message sa atin sa messenger kasi nakapost tong bisikleta na to. Pinost ko siya, binibenta ko ng $50. Nabili ko to ng 130 yata or 120, parang ganun, 2 years ago. And hindi ko na madalas nagagamit kasi bumili ko ng mas maliit na bisikleta. At yun nga, pinost ko na ngayon kasi hindi naman na nagagamit. Pinost ko ng $50 kaso may nag-message, tinatawaran niya ng $30. Eh sabi ko, gawin mong 40, then sa'yo na, sabi ko. Eh yun, hindi pa nagsisin, hindi pa nagre-reply ulit. Pero kung pipilit niya ng 30, siguro baka ibigay ko na para lang ma-dispose. Pero yun mo, nabili ko siya ng mga, sabihin na natin 120 yata, binibenta ko na lang ng 50 or kumakuha niya man ng 30. Baka pag pinilit niya ng 30, bigay ko na kaysa naman hindi mabili ha. At yun, hindi mapakinabangan kasi yun nga, lilipat ako kaya kailangan ng i-dispose. And naka Maxxis tire pa yun, no? Asan na ba yun? Yan, Maxxis yung likod. Pinalitan nung dating may-ari yung napagbilan ko. So magkano rin ang Maxxis. And nakapagpalit na rin ako ng isang interior yata nito dati kasi naplatan ako. And yun, hintayin ko lang yung message niya. Binigay ko na rin yung address ko. Kung papayag siya ng 40, mainam. Pero kung hindi, kung pipilit niya ng 30, bibigay ko na rin para lang ma-dispose, para bawas intindihin ko na rin. And yan, sinama ko na rin yung lumang helmet ni Ka Alberto, yung dating kong kasama dito. Kasi may isang helmet pa dyan sa loob na pareho nito, ibang kulay lang, mas bago, hindi pa gamit. And hopefully pumayag siya sa 40.